Sige po, ating pong batiin ang bawat isa, ating mga kapatid, ang ating pamilya. Okay, gandang pagmasdan ay nag-awitan. Pumapasok sa tahanan niya, may gagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mapagkailanman. Okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sa diyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailanman. Yan, tayo po ay patuloy na magbigay ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon ngayong umaga. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin
ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung napurihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala lang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Panginoon, sa 26 years na sinamahan at ginabayan nyo ang PACC. Amen. Tandaan po natin ang ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod.
natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Puri po sa Panginoon. So God, salamat o aming Ama sa iyong katapatan sa buhay ng aming iglesia o Father God. Salamat Panginoon dahil alam namin Panginoon na hindi niyo kami iniiwan at patuloy niyo kami sinasamahan. Salamat sa mga katagumpayan o Father God, katagumpayan sa mga pagsubok o Father God. Maraming salamat din o Father God sa mga na-accomplish Panginoon na gawain na kalooban mo para sa iglesia. Salamat o God. Ikaw ay napakabuti sa amin. Kaya God, patuloy kami o Father God na kikilala Panginoon sa iyong karangalan, sa iyong kabutihan. Patuloy namin iaalay ang aming buhay. Patuloy ka namin itataas sa umaga na ito. Yes. Ako sa aking karamihan, inibig mo ako nang di kayang tumasan. Punos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Habang hindi ka nakakabang, pagkukulang ang kabag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako na di kayang tumasan. Oras ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat o God sa sundulang biyaya o Father God na nagmumula sa iyo o God, na binubuhos mo sa amin o Father God, sa iyong iglesia o God. Tunay Panginoon na napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin o Lord. Yes o God. Higit pa sa buhay Hindi pa sa aming buhay o Father. salamat sa sundulang biyaya mo. Opo aming Ama. Salamat o Father God sa iyong kabutihan Panginoon sa amin. Salamat o Father God sa pagmamahal mo sa sundulang biyaya o Father God ay pinagkaloob mo sa amin. At sa mga biyaya o Father God, patuloy namin nararanasan sa buong taon, sa buong 26 years ng biyaya.
O God. Kaya Panginoon, patuloy, O God, na itataas, pararangalan, pasasalamatan ka namin sa aming buhay. Yes, O God. Yes, O God. Pag-ibig mo sa akin walang inibig mo ako noon, Ama. Kaya't ika'y sasamahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ko alam, biyaya mo sa akin laging daanin. Pag-ibig mo sa akin walang inibig mo ako noon, Ama. Kahit kailan, ikaw ang biyaya mo sa akin laging daanin. Pag-ibig mo sa akin walang inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Yes, O God. Salamat, O Father God, sa pag-ibig mo. Salamat, O God, hindi mo kami iniwan. Salamat, O Father God, sa patuloy na pagsama. Salamat, O God, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa Iglesia ng BACC. Patuloy ka namin itataas at pararangalan. Sa iyo lamang ang papuri, ang pagdakila, ang pagluwalhati, O God. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Ang mahalaga, makita natin na si Jesus ay kasama natin sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kasi siya ang may gusto na danasin natin yung tribunada ng dagat na ito. Kung si Jesus ay kasama mo, kahit anong bagyo ng dagat, kahit anong pagsubok, makakarating ka doon. Na yung mga taong wala sa Panginoon, yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo, o sino mang tao, magkaroon tayo ng kahabagan. Pinagpapala ng Diyos ang mga nagmamahal sa iglesia kang umiwas sa alok ng Diyos na magkaroon ng tungkulin sa church. Bigay po natin sa Panginoong Hesus yung mga nasa atin na magagamit niya upang tugunan ang pangangailangan ng tao na nangangailangan. Hindi pa rin tayo titigil ng pagkilala, paghahanap sa mukha ng Diyos, sa mukha ng Panginoong Hesus para tayo umunlad na bago sa ating pananampalataya.
tayo po ay celebrate ng anniversary ng church sa ilang years ng katapatan, kadakilaan, at patuloy na pangangalaga, pagpoproteksyon, pagpapala sa mga kaluluwa na naligtas, at sa paggamit ng lugar ng BACC para sa bayan ng Orion, sa Kamatsili. Marami na pong kaluluwang dumating, umalis, pinagpala ng Panginoon sa iba't ibang lugar, dinala ng Panginoon sa iba't ibang church para ganun doon gampanan ang kanilang tungkulin bilang Kristiyano sa nag-iisang katawan ng Panginoon sa Kristo, ng Iglesia. At emotional actually pag inisip, pag nakita. So, lahat is gratitude towards God. Samahan niyo po ako sa pananalangin at maging personal po yung ating panalangin, pangungulang. Pero manalangin po tayo sa ating personal. Alalahanin natin yung church, hindi siya nagsisignify lang ng building, kundi yung body of Christ, yung way of salvation, yung alalahanin natin yung mga aral ng pagmamahal, pagdakila ng Panginoon sa Kristo. So balikan po natin sa ating puso, sa ating isip, yung pagmamahal na binigay atin ng Diyos at talagang yung kanyang faithfulness sa BACC. Tayo po'y manalangin na pasalamat. O dakilang Diyos, kami patuloy na dumadalangin sa iyo na may pagpupurit, pagsamba at pasasalamat. Tulay, Panginoon, na we're overwhelmed. We're, Panginoon, really grateful sa 25 years, 26 years, Panginoon, ginawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa mga taong ginamit mo, sa mga Kristiyano, Panginoon, mga kapatiran, brothers and sisters in Christ, sa pagtayo ng church dyan sa Kamatsili, Panginoon, Blessed Assurance Christian Church. Sa mga kaluluwa, Panginoon, na naligtas, sa mga kaluluwang nag-aral, naganap ng katotohanan sa iyo ayon sa Biblia, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa humble beginning, Panginoon. Yung mga hardships, Panginoon, yung mga pagsubok na pinagdaanan ng church sa mga manggagawa, sa financial, sa gawa ng kalaban na conflict. Pero God, patuloy kang nariyan ka lagi, Panginoon, tapat. Tunay na ang church na tinayo ng Diyos ay hindi masisira, hindi babagsak. Panginoon, hindi kami ang nagtayo, Panginoon, hindi tao ang nagtayo diyan, Panginoon, kundi ikaw ang nagmay-maari ng church na yan. Ikaw dakilang Diyos. Kaya't ganyan na lang, Panginoon, yung pagpapala mo, ganyan na lang yung pangangalaga mo, ganyan na lang yung pagiging tapat mo, Panginoon. Lahat kami, yung mga anak mo ay may part lang, kinasakapan mo lang, Panginoon, ayon sa iyong plano, ayon sa iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa blessings, sa pagmamahal, sa hope, Panginoon, na tatanggap ng mga taong pumapasok dyan upang hanapin ka, damihin ng iyong presensya sa lugar kung saan ka namin sasambahin, sa lugar kung saan katipan ka namin na nandiyan ang iyong presensya. Na pag hinanap ka namin, maramdaman namin yung pagmamahal mo, pagmamahal ng mga kapatiran. Maraming salamat, Ama, sa katapatan. Tunay na ikay dakila, Panginoon. Tunay na ikay tapat sa iyong salita, sa iyong mga pangako. Kaya muli, tinataas namin sa iyong pasalamat sa panalangin ito.
Amen. Dumako naman po tayo sa ating scripture reading. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus 14:1 hanggang 14. Exodo 14, 1 hanggang 14. Kung nakita nyo na po, sabay-sabay po nating basahin. 1. Then the Lord said to Moses, "Tell the Israelites to turn back and encamp near Pi Hahiroth, between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea, directly opposite Baal Zephon." 3. Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. 4. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds and said, "What have we done? We have let the Israelites go and have lost their services." 6. So he had his chariot made ready and took his army with him. 7. He took 600 of the best chariots, along with all the other chariots of Egypt, with officers over all of them. 8. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites, who were marching out boldly. 9. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near Pi Hahiroth, opposite Baal Zephon. 10. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Did we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." 13. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Manalangin po tayo. Aming Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Salamat aming Ama sa patuloy na pagkakaloob sa amin, O Father, ng iyong banal na salita na gabay namin sa aming pamumuhay dito sa lupa. Salamat, O Father God, sa iyong kabutihan, Panginoon, na ipinakita sa mga Israelita at maging sa aming buhay, O Father God, ay nakikita namin at nararanasan. Aming Ama, sa umaga na to, hinihingi namin ang pangunguna mo, ang kapuspusan ng iyong banal na spirito sa magsasalita at maghahatid ng iyong mga mensahe. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa Kanya, manguna sa Kanya, ang maghayag ng iyong kapangyarihan, ng iyong kadakilaan sa pamamagitan niya. At tulungan niyo po ang bawat isa na matanggap na bukas ang puso, ang isipan, O Father God, sa mga mensahe na nais mo na matanggap namin sa umaga na to. Patuloy ka naming maparangalan at madakila sa umaga na to sa aming pagsamba. Sa iyo lamang ang papuri, ang pagdakila, ang pagsamba at pagluwalhati. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen.
Magandang umaga mga kapatid. Muli ako ay nagagalak at muli ako nabigyan ng pribilehiyo na makapagbahagi ng aral ng Biblia ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Bago pong lahat, samahan niyo po ako manalangin. Doon po natin ating isip at puso sa pananambahan ngayong araw na to at yung ating damdamin, ating focus ay sa kanyang aral. Tayo po ay manalangin. Ang aming Diyos, kami patuloy na nagpupulit sumasamba sa iyo, lumalapit sa kalwalatian mo, napapakumbaba agad sa kapatawaran na nanggagaling sa iyo. Kami nanghingi ng kalinisan ng aming isip, ng aming puso, ng aming damdamin. Kami nanghingi, Panginoon, na ibuhos, tulungan niyo kami na aming atensyon para sa iyo lamang sa umaga na to, sa oras na to. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kami paspasin ng Holy Spirit at ang kaalaman ng gusto mong gagaling sa iyo upang patuloy namin maunawaan ang aral at magkaroon kami ng kalakasan, ng hamon, ng damdamin na sundin ang nais mo, Panginoon, na mensahe mo ngayong umaga. Pangunahan mo, Panginoon, ang pananambahan, pangunahan mo ang pag-aaral na to. Padakilahan, Panginoon, mahayag para lamang sa iyo. Tinataas na ang panalangin ito sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Ayon po sa video na nakita nyo, yung ating pong topic ngayong umaga ay enduring the journey. Ano po? Ito po ay tungkol sa Israelita at sa atin pong mga Kristyanita. Kristyanita. Tayo po ay modern, para sa aking opinion or sa aking pananaw, modern Israelites po tayo, mga Kristiyano na Israelita. So ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay yung paghahalin tulad o example ng paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga Israelita at paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin ngayong mga Kristiyano. Inanyahan po ang lahat na magkaroon po tayo ng focus, magkaroon po tayo ng reflection sa bawat spiritual truth na madidinig natin ngayong umaga at talagang i-absorb natin yung aral at paano ito i-apply sa ating buhay. Samahan niyo po ako sa journey na to ng pag-aaral. So, yung binasa po na text, yung Exodus 14:1-14. So, alam na po natin yung istorya. Alam na natin na from slavery, yung mga Israelita, nakalaya po sila sa pamamagitan ng paggamit ng ating Diyos kay Moises, sa mga plagues niya binigay. At ito ay pagtupad ng Diyos sa pangako niya kay Abraham na yung kanyang salin lahi, yung kanyang generation ay talagang iingatan niya once na sila ay manumbalik sa Diyos. May pangako ang Diyos kay Abraham, si Yahweh kay Abraham, na yung kanyang salin-lahi, yung kanyang generation, sa kanyang magagaling yung Israelita, dadalhin sila sa lupang pangako, which is yung Canaan. Alam na natin yun. So, nang nakalaya po yung mga Israelita sa slavery, sa pagkakailipin sa Egypt, parang nakikita ko yung pagkakalaya natin bilang mga anak ng Diyos sa hindi pa anak ng Diyos, yung pagkakalaya natin sa ating dating buhay, pamumuhay natin pagkakalaya natin sa kasalanan, pagkakalaya natin sa pamumuhay na may kasalanan, pagkakalaya natin sa kamatayan na bunga ng kasalanan. Ang unang point is evolve from our past. Diba ho? Yung mga Israelita, out of slavery from Egypt na sila. Sa Exodus 12:31-36, Exodus 11:1-3, diba? Makikita natin doon na hindi lang sila basta pinalaya. Sabi dito, pinabaunan pa sila ng mga mahalagang bagay. Perlas, ginto, at binigyan sila ng mga damit, at pati respeto
ng mga Egyptians ay nakuha nila. So isipin mo yun, from slave ka, diba? Out of slavery ka na, tapos may respect ka na, pinapaunan ka pa. Tapos sabi dito talagang pinagmamadali silang umalis ng Pharaoh. So gano'n na lang yung redemption na natanggap nila. Ang Diyos lang yung makagagawa. Kung ng mga nakakaalam ng history, doon sila nagstay malapit sa Egypt o sa Egypt ng panahon nila Joseph. Tapos nang naging iba na yung parang Pharaoh, yung hari, yung ginawa nilang alipin yung mga Israelita. So, yung lakas ng Egypt na yun. So, parang hopeless na sila until kumilos yun ang Diyos. So, sa ating mga Kristyanita, tayo naman, nang hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, hindi pa tayo naging Kristiyano, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon sa Kristo. Diba? Nang nakilala natin siya, diba? Out of slavery din ng kasalanan. Out of slavery ng sinful na pamumuhay. Out of slavery ng pag namatay tayo, doon tayo sa impyerno napupunta. Pinalaya na tayo doon. Ang tinanggap natin ng Panginoon sa Kristo, naligtas tayo by grace. Diba? Katulad ng mga Israelita, wala naman silang ginawa din. Wala naman silang effort. Diba? Lahat yon by grace of God. Bigay niya, pamamaraan niya, kapangyarihan niya, pagkilos niya, salita niya. Diba? Hindi naman sila lumaban. Hindi sila nag-aklas. Diba? Walang coup, walang rebellion. Wala. Lahat by God's way, by God's wisdom, by God's grace. Ganon din tayo. Diba? Ang inaasa lang sa atin ng Panginoon is tanggapin natin yung invitation. Diba? Pinalaya na yung mga Israelita, tayo din pinalaya ng Diyos. Diba? Sabi dito, sa Romans 6:1-7, saka sa Romans 6:23, diba? Pinalaya na tayo sa slavery of sin. So, kailangan nating mag-evolve from past, diba? Evolve means to develop, to grow, diba? To mature, to grow something from out of, diba? Mga ganun. So, dating slave, hindi na slave. Dating sinner, hindi na sinner. Diba? Yan yung invitation. Diba? Yung mga Israelita, pinapaalis na. Tayo din, inaalis na ng Panginoon. Sabi, pag ikaw yung nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw yung new creation na. Naalala ko yung sinabi ni Pastor as example niya regarding forgiveness, and then yung kakalimutan na. Si God, sabi niya, pag siya nagpatawad, no, papatawarin niya yung kasalanan natin. Kakalimutan niya pa yung transgressions natin. Clean slate. Diba? Clean slate. Talagang napawalang sala. Not guilty. Pag sa tao, yun nga yung sa example ng business, kung tayo magkaibigan, kakilala, pamilya, nagtayo tayo o nagsosyo tayo sa isang negosyo at ikay gumawa ng hindi ikabubuti para sa negosyo, ikakasama, ikakagalit natin, kakasira ng relasyon, pwede kitang patawarin. Diba? Pero hindi ko na maaaring kalimutan yung ginawa mo in terms ng pagninegosyo. Diba? Maaaring talagang 100% napatawad na kita kahit nasira yung negosyo natin, nalugi tayong pareho dahil sa kapabayaan mo o namang kamalian mo. Pwede kong patawarin mo. Pero yung makikisosyo ulit ako sa'yo ng bagong negosyo na tayong dalawa ulit, medyo magkakaroon ako ng pag-iisip doon na maaaring hindi na. Yun yung hindi kinakalimutan, yung kasalanan. Pinatawad pero hindi kinalimutan. Pero iba yung ating Diyos, napakadakila niya. Clean slate, reset
back to zero. Pag tiningnan ka niya, when you step out doon sa throne niya, malinis ka. Bakit? Kasi ang nakikita niya si Christ. Amen. Ganun. Walang sala. Zero. Kalimutan niya lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya. Transgression niya. So in a way, dapat ganun tayo. Once na tinanggap natin si Christ, so may process. Kailangan natin mag-evolve. Yun yung start ng journey. Out of slavery, meron journey papunta sa promised land. Out of slavery of sin, may need natin ng first step to take. May journey para sa promised land. Okay? Don't get me wrong, entitled na tayo na pumunta doon sa promised land. Bilang mga Christians, once na tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo, doon tayo pupunta sa heaven, yung promised land. Pero mayroong journey. Okay? So doon papasok yung second point natin. First, di ba, is evolve from the past. Second is to endure the journey. Kapatid na Gary, bakit endure? Sa totoo lang naman, kasi itong buhay natin na to, kahit masaya, kahit may ligaya, may time na mayroong problema, may lungkot. O sa ibang kaso, talagang mas madalas pa yung luha kaysa sa tawa. Mas madalas pa yung lungkot kaysa saya. So, mayroong pagtitiis. Kaya may endurance, no? May pagtsatsaga, may pagdadaanan tayo. Kasi it makes sense dahil yung buhay nito, temporary lang. Journey lang. Process lang. Kung itong buhay na to, perfect na, bakit gusto mo pang pumunta sa langit? Kung yung buhay na to, kaya na ng Diyos na gawin perfecto, ba? Walang luha, walang karamdaman, walang kamatayan. Bakit pa siya magpe-prepare ng heaven? So meaning, temporary lang to. Ngayon, sa pag-i-endure na to, means may mga bagay tayong kailangan pagdaanan. May mga bagay tayong kailangan pagtiisan. Katulad ng mga Israelita at tayong mga Kristyanita, may mga concerns tayo. Meron tayong fears, may takot tayo, may anxiety tayo, may problema tayo. Di ba? Yung mga Israelita, ng time nila, ang dami nilang hardships, physical, mga needs nila, di ba? Pagkain. Mareklamo sila sa pagkain, sa uhaw, di ba? Kung bibigyan natin sila ng parang ilalagay natin yung ating sarili sa kanila, maaari naman na meron din siguro silang doubt muna. O talagang may doubt sila. Kasi hindi nila kilala si Yahweh. Maaring marami sa kanila is pinanganak na out of slavery na yung mga magulang mo alipin na. Tapos ikaw pinanganak ka na ng alipin. Although na ikukwento sa'yo na ang ninuno natin si Abraham, ganyan, si Isaac, diba? Si Jacob, nakapagtipan kay Yahweh, maaaring na ituturo. Pero may question, bakit naandito tayo? Diba? Bakit? Kung tayo yung great nation na pinangako kay Abraham, bakit tayo slave? So doon papasok yung doubt mo dahil hindi mo siya kilala, wala kang relasyon sa kanya. And then, nang pinalaya ka na sa pagkakaalipin, akala mo okay na lahat. Diba? Sino sa atin ngayon nang naging Christians ka na, binasa mo lahat ng mga promises niya, binasa mo lahat ng mga salita niya, talagang encourage ka na mabubuhay ka ng maligaya, mabubuhay ka ng masaya, mababago na yung buhay mo. So, doon tayong maaaring mahintulad kung makita natin mga sarili. Sa buong kwento, ang daming complaints ng mga Israelita regarding sa kanilang pagkain, sa kanilang inumin, diba? Saan sila ililibing, iisip nila na masasakop sila, yung mga anak nila kukuning alipin, mga anak nila, tapos sila papatayin.
takot sila sa kanilang safety nang sinusugod sila ng mga Egyptians. So, ganun. Hindi ko maintindihan ng una. Bakit ganun na lang sila samantalang parang nakalimutan na nila yung 10 plagues na himala na kayang gawin ng Diyos. Yung pillar of fire tuwing gabi parang bigay ng init sa kanila at ilaw habang nagbabiyahe sila. Yung pillar of cloud na nagsisilbi din nilang guide sa harapan nila. Tapos nabibigay lilim sa kanila. Diba? Yun. So parang bakit bakit ganun tayo mga Kristiyano? No? Na pag may mga bagay tayong pinoproblema, may mga bagay tayong inaasam na hindi nakukuha, may mga bagay tayong kinakatakot, doon tayo na-focus. Nakakalimutan natin yung kaya niyang gawin. Nakakalimutan natin yung kayang gawin ni Yahweh, kayang bigay ni Yahweh. Yung mga bagay na ginawa niya na. Isipin mo kapatid, mag-isip ka. Yung mga bagay na pinagpala ka, na halos maluha ka na sa kasiyahan, halos magbunyi ka na sa kagalakan, na pinupuri, samba mo ng pangalan ng Panginoon. Then yung mga bagay na nabigo ka. Mga bagay na bakit ngayon hindi mo pa rin nakukuha. Mga bagay na nag-failed ka, hindi mo natanggap. Di ba sumalo mo, nalungkot ka. So doon binabalance ko. Kung naniniwala ako na ang Diyos ay mapagmahal, kung naniniwala ako na ang Diyos ay makapangyarihan, kung naniniwala ako na walang imposible sa Kanya, bakit meron tayong fear? Bakit dumarating yung time ng frustrations? Sinagot ako ni Lord, si anak, ang doubt mo, tingnan natin kung makarelate kayo hindi yung kakayahan ng Diyos tayo nagdududa. Nagdududa tayo minsan kung gagawin niya para sa atin. Walang question, there's no doubt, kaya ng Diyos gumawa ng himala. Pero ipinapasok ni Satanas, kaya ng Diyos gumawa ng himala. Ang tanong, gagawin niya ba sa'yo? Yan. So, doon yung isang doubt natin na ipe-perform niya ba? Kaya niyang ibigay. Ang tanong, ibibigay niya ba? Yan ang pinapasok. Doon pumapasok, doon nag-rise yung ating pangamba, doon papasok yung ating pag-alala. Pangalawa, may mga bagay tayo na ine-expect ayon sa nakasanayan natin, ayon sa nakikita natin, ayon sa plano natin. Sa tingin natin, yun na yung the best. Katulad ng mga Israelita, nung nasa journey na sila papunta sa Canaan, may mga bagay sila na hinahanap-hanap. Hanap sila ng kulay, pipino, hanap sila ng isda, naghanap sila ng karne. Gutom sila. Nahanap nila yung mga bagay na yun. Pero binigay sa kanila, mana. Alam ng Diyos na kaya itong sustain. Yung sustansyang pangailangan nila. Alam ng Diyos yung need nila versus wants. So baka kapatid, check natin. Baka naman, mga bagay na hinihingi natin, binigay natin Diyos. Na-frustrate lang tayo, na-discourage lang tayo. Kasi iba yun sa inaasahan natin. Diba? Mana, libre na yun. Tuwing umaga, pupulutin mo na lang. Pero magre-reklamo ka pa. Gumising ka na ba na naisip mo, may kakainin na naman ako, salamat sa Panginoon. Ang mga bagay na readily binibigay sa atin, hindi natin nare-realize. Pangalawa, kaya meron tayong fears, meron tayong pangamba sa ating pagbibiyahe sa buhay na to.
Gusto natin in control tayo. Katulad yung sa mana. For example, bigay ng instructions ang Diyos na tuwing umaga pupulutin sa ika-6 na, tapos kumuha lang ng ayon sa pangangailangan. Depende sa dami ng tao sa pamilya, sa kubol. Sa ika-6 na araw, doble ang kunin, dahil para sa ika-7 araw, mga mahina na lang. Tigas ng ulo. Siyempre, ikaw yung nakakakita eh. Diba? Meron ka sigurong pagnanais na mag-provide ng mas maganda, mag-secure i-secure yung future para sa kinabukasan, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga responsibilities mo. Kaya, kukuha ko ng labis. Magtatrabaho, mag-e-effort ako ng labis para kinabukasan. Ano nangyari? Sabi dito, nasira lang, inuod lang. Ng ika-6 na araw, pinakuha sila ng doble ayon sa instructions, sumunod yung iba, nang nakita nila na hindi nga nasira. Pero matigas pa rin ang ulo. May lumabas pa rin na ika-7 araw. Wala namang nakuha. So, yung process na to, yung buhay natin dito, test talaga siya. Doon po papasok yung pagkakaroon ng Ismael. Ano po? Kapag meron tayong doubt, yung bagay na hinihingi natin, hindi darating. Ano po? Kasi nga sabi pinapasok ng kalaban na, walang duda, walang question, na yung kaya gumawa ng Diyos ng miracle. Pero ang tanong, gagawin niya ba? Yung mga bagay na kaya niya gawin, walang posible sa kanya. Ang tanong, ibibigay niya ba sa'yo? Pag-aari niya lahat, kaya niya ibigay. Diba? Para sa'yo ba? So, yun yung pinapasok ng kalaban. So, yan yung kadahilanan, duda, hindi makahintay. Yan ang nagkakos ng pagkakaroon ng Ismael sa ating buhay. May Ismael si Abraham at si Sarah ng panahon ng mga Israelita. At tayo mga Kristiyano meron din. Sino na ba sa inyo yung nanalangin na isang bagay hinihingi sa Diyos? Pero at the back of your mind, meron kang plan B. Diba? Na, Lord, bigyan niyo sa akin to. Kailangan ko ng pagpapalang ganito. Lord siya. Diba? Pag hindi mo, utang na lang ako. Gagawa ko na agad ang paraan. I-ready ko na to. If hindi dumating yung hinihingi ko. Diba? Maliit ho yung pagitan ng kawalan ng pagtitiwala at yung paghahanda. So, kailangan nating talagang ma-discern. Isa po ako sa biktima yan. Yung pagkakaroon ng Ismael. Relax lang po, no? Relax lang. Sinabi ko lang na ganun para yung ibang mga kapatiran natin na maaaring naikinig, inaantok na, biglang magising. Si Brother Gary daw may Ismael. Pakita. Yan. So, naikinig na ulit. Sa akin pong trabaho, ako po yung matagal nang dumadalangin. Alam pa na mga kapatiran yan. Ng isang lugar, isang trabaho na makakasama ko yung aking pamilya. So, for the past year, nanalangin po kami ng work sa Australia or sa New Zealand. And then, hindi rin po kasi ako makatiis sa current kong employer. Kasi last year na po ng kontrata at yung benefits at mga benefits, unti-unti nilang wini-withdraw. Basta legal. So, medyo kasi na pumapangit na po yung sitwasyon sa trabaho. So, nananalangin kami na, Lord, sana dalhin niyo na ako sa Australia. Bigyan niyo na ako ng work sa New Zealand. Hindi yung panalangin ko. Pero sa loob ko, paano pag hindi dumating? Yan. Guilty po ako na ako po ay naghanap ng trabaho. Although pinalangin ko na magkaroon ng trabaho dito sa Singapore. Sabi ko, doon ko na lang hihintayin kung darating yung sa Australia ko sa New Zealand. So, may kung eh. Diba? Alam ko kaya akong bigyan ni Lord ng work. Pero ang tanong, kailan niyo ibibigay o kung ibibigay niyo ba para sa akin? So, dyan tayo nagkakaroon ng weakness. Dyan tayo nakapasok ng kalaban. To make story short,
Nagkaroon ako ng trabaho, pumirma ako ng kontrata, inayos yung mga documents ko. Then, dumating yung work sa New Zealand. Yan na yung isa ako. Wow, masaya kami. Talaga, maiyak ako talaga. Yung mga nakaisa sa panalangin, yung kontratang binigay sa akin, yung sahod, baka nag-isip kayo, utangan nyo agad ako. Mataas po yung tax, kaya okay lang. Pero grabe po talaga yung blessing ni Lord sa work na yon. Kasi yung ina-expect ko, talagang ang layo sa binigay ni God. Ina-expect ko na dapat na maganda, entry level, pero tas naisip ko, may Ismail ako. Sinabi ko kay Mrs. yun, alam niya na. Yung work ko na in-applyan dito, which is nakapirma ako, may responsibility ako doon. May mga damages ako na kailangan kong bayaran. May siguro financial. Kailangan ko mag-apologize sa agent, sa employer, yung mga efforts na nasayang. So, problema talaga. Napaisip ako talaga, naghintay lang ako. Kung kasi lang, malaki-laki lang talaga yung faith ko sa paghihintay. Hindi sana ako nagkaroon ng Ismail. Kasi talagang ibibigay ni God yung isa. So, yun po. Nakarelate po ba kayo ng mga ganun? Pangalawa, yung sa ating during the journey, may mga bagay na kailangan natin. Trabaho, negosyo, pag-aaral, pagkain, damit, financial, lahat ng mga responsibilities natin. Baka nagagaya na tayo sa mga Israelita na nakikita din natin yung mga bagay na wala sa atin. Kumpara sa mga bagay na binigay sa atin ni Lord. As we go through this journey, mga kapatid, sa atin more on spiritual. Halo pala. Meron na tayong physical, katulad ng mga Israelita. Meron silang anxiety. Meron silang fear sa safety nila. Meron silang problema sa pagkain araw-araw. Pinagdadaanan na rin natin ngayon. Meron pa tayong spiritual struggle. Diba? So, endure natin. Bakit spiritual struggle, kapatid? Alam natin, diba, Romans 12, na yung takbo ng mundo, hindi ayon sa atin. Na-experience ko, na-realize ko minsan na bakit ngayon ikaw pa yung mahihiya kapag may mga bagay ka na hindi ginagawa or hindi normal. Meron kaming few years ago, meron kaming barbecue sa kumpanya. So, masaya. Fellowship ba? Ano tawag? Bonding. Yan. Ka-work mo, saka kasama sa company na hindi mo ka-work. Kain kayo. Then, ayun na. Doon na pupunta yun, yung inuman na. Tapos, yung kahit ano, sigarilyo, kwentuhan, ganyan. Tapos, nang inaano ka na, parang ako pa yung nahihiya na sabihin hindi ako umiinom. Alam mo yun, may nakaranas naman yun. Nung nasa bahay na ako, nakahiga ako. Paano nakahiga ako? Kaya, Lord, parang ako pa yung nahihiya ngayon. Parang ako yung out of place. Ako yung iba. Di ba dapat proud ka? Proud ka na wala kang bisyo. Diba? So, parang nahiya tayo sa magiging reaction nila. So ganyan yung struggles natin. Ganyan yung mundo. Pangalawa, kailangan natin malaman na temporary lang lahat to. Journey lang yan. Hindi pa yun yung final natin na destination. Proseso lang to. So, yung mga bagay na kabalahan natin, sabi sa Bible, diba? Sa Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon na yung kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Di ba sabi ni Lord, mag-imbak tayo ng kayamanan sa langit. Dahil lahat ng mga bagay dito sa lupa, masisira lang. So magiging lax na ba tayo? Magiging lingit ba tayo? Magiging tamad ba tayo? No. Actually, it's the opposite. Kasi nga, yung kaisipan na matatapos lahat na to,
dapat meron tayong sense of urgency. Di ba? Urgency of what? Urgency na magampanan yung purpose natin. Di ba? Huwag tayong sumobra sa pagkuha ng mana. Nasabi ni Lord, kumuha lang ayon sa pangailangan. Pag sinabi ni Lord na doble ang kunin, doble ang kunin. Pag sinabi ni Lord na huwag manguha, magpahinga, magpahinga. Hindi lahat ng bagay dito sa mundo dapat doon tayo malulong sa material. Although okay magsumikap, tamang magsipag, diba? Pero kailangan natin maisip, kailangan natin maintindihan, temporary lang to, at may mas bagay na mahalaga bilang mga Kristiyano. Ano yun? Pag-uwi ng soul. Diba? Paikisa sa gawain ng iglesia. Do your part as body of Christ. Diba? Yung mga gifts natin, mga contributions natin. At siyempre ko nga, since temporary lang to, alam natin na journey lang to, pansamantala lang to, lalo tayo madali. Lalo tayo mas maging mabuting estudyante, model employee, responsableng mga magulang, diba? Magagalang na mga anak. Kasi kailangan natin mag-win ng soul. Yung mga kaya natin na i-win. Kailangan natin magbahagi ng good news of salvation sa mga kaya natin gawin. Kaya doon siguro pumapasok yung diversity. Doon pumapasok yung sa blueprint, sa plano ni God, yung difference ng privilege. Meaning talagang may mahirap, may mayaman, diba? May naging professional, may nagnegosyo, diba? Merong may kaya, middle, mababa. Talagang para maikala tayo, para lahat ng tao maabot natin. Oo, alam natin, sabi tayo, sana doon na lang ako sa mayamang Kristiyano kaysa sa mahirap na Kristiyano. Tama, pero alam ni Lord yung kapasidad natin. At umiikot naman yan. Ako'y naniniwala na umiikot yan. And then, alam ko hindi faithful si God sa pagbabayad. Lahat i-reward yan pagdating natin sa langit. May mga crowns tayo. May extra crowns kapag depende sa kalagayan mo sa lupa at mga nagawa mo. So, doon tayo. Lalong magsusumikap. Lalong mas magiging mabuti kang patotoo sa mga kasama sa trabaho. Kaya may Kristiyanong doktor, may Kristiyanong engineer, negosyante, lahat. Kinala tayo ng Panginoon sa journey na to para maakay natin bawat maakay. Gawin natin yung pinakamahalagang utos. Sambahin mo ang ating Diyos na siya lang. Mahalin mo yung kapwa. Kaya na pagmamahal mo sa iyong sarili. Diba? Honor our God and make disciples. Yun. Kasi temporary lang. Matatapos lahat. So you're enjoying the journey. Pangatlo po, na point natin, syempre ito. Embrace our future. May promised land, diba? Sa mga Israelita, ang Canaan, Genesis 12-7, sa Exodus 6 and 8. Yun. From out of slavery from Egypt, journey sila sa ilang, punta sa Canaan. Tayo din, mga Kristiyano, out of slavery from sin, sinful life, from death, meron tayong spiritual journey, then meron tayong heaven. Philippians 3:20, ang ating citizenship, heaven. Diba? Pag tumayo tayo doon, makikita sa judgment, makikita si Christ, hindi tayo. So tayo magiging mga pawalang sala, tayo magiging karapat dapat tayo. Yan yung pangalan natin nasa Book of Life. Embrace our future. So yun yung malalong magbibigay sa atin ng encouragement na lahat ng ginagawa natin, lahat ng pinagdadaanan natin matatapos din. May kapupuntahan din. At may mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap. Katulad ng mga Israelita, yung matatandang Israelita na hindi sila nakahintay. Lagi sila nagrereklamo. Gumagawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan at sumamba dito.
naging immoral sila, wala silang galang manghingi. Sila yung mga hindi nakapasok, wala silang lugar sa kanan. Ganun din mga kapatid, lahat ng inaabalahan na natin dito sa mundo, lahat ng pinaghihirapan natin, mabuti man o hindi, lahat ng pinagtyagaan natin, mawawala lahat yan. Basta ito'y tungkol sa mundo na to. Basta ito'y material, ito'y sekular. Wala yan. Wala yung lugar doon sa langit. Ang mananatili lang ay yung mga bagay na nagawa natin para sa kaharian niya. Paglilingkod sa Kanya. Mga bagay na eternal. Mga kaluluwa. Pagpapatotoo. Paghahaya ng salita niya. Pag-ani sa Kanyang taniman, sa Kanyang bukirin. Mga kaluluwa, mga malakayan ng kaluluwa. So yun po. Kung i-embrace natin yan, lagi natin tatanggapin na lahat ng mga bagay na to temporary lang. Na doon lagi papasok yung ating pag-asa. Kung hindi, talagang kalungkot-lungkot yung buhay mo. Sabi sa 1 Corinthians 15:19, nakahabag-habag yung tao na yung pag-asa niya kay Jesus Christ ay para sa mundo lang na to, sa buhay lang na to. Diba? Sa panahon ngayon, mayroong pandemic. May threat sa kalusugan natin, naapektuhan ng pag-aaral ng mga bata, maraming nawala ng trabaho, naluging negosyo. So yung pag-asa mo sa buhay lang na to, talagang kahabag-habag. Pero kung matatanggap natin, ayakapin natin na anumang sitwasyon na yan, matatapos din at everything will be the best pagdating natin sa langit. Wala nang sakit, walang luha, diba? Walang kalungkutan, walang karamdaman. Lahat ng mga bagay banal, lahat ng bagay kasiyasiya sa paningin ng Diyos. Diba? Sarap. So kapatid, isipin mo ano man kanagagayan mo ngayon. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon. Ano man yung mga bagay na hinihingi natin. Yung mga bagay na sa tingin natin wala. Huwag tayo masyado mag-focus doon. Doon tayo mag-focus sa mga bagay binigay sa atin ng Panginoon. Doon tayo mag-focus sa mga bagay na kailangan natin gawin para sa langit. Para sa karya niya. Bilang part ng iglesia. Nakakatuwa ang journey natin, 25 or 26 years sa BACC. Naalala ko pa ang lagi kong natatandaan is kung paano winewelding ni Brother Ray yung bintana ng church. Tapos ibang mga gagawa, si Kuya Arsenio, si Kuya Alvin, nakita ko talaga sila na yung pagsasemento ng church. And then BACC. Magkaroon po tayo ng reflection mga kapatid. Nasaan na ba tayo sa ating pananampalataya? Nag-evolve po ba tayo for the better? Na nakalaya na talaga tayo sa ating dating buhay, maraming pamumuhay. At ngayon, narito na sa ating journey bilang Christian. Tayo ba ay may puso nagpapasalamat? O panay na tayong reklamo? Tayo po ba yung walang galang na? At kinalimutan na kung paano sambahin dakilain ng Diyos. Sa oras ba na hindi natin maramdaman, makita yung gawa ng Diyos, gumagawa tayo ng ating sariling Diyos-Diyosan para sambahin. Gumagawa tayo sa ating sariling paraan. Nagkakamali po ba tayo? Nakukulangan ng pagtsatsaga, ng paghintay, ng pananalig at nakagawa tayo ng ating mga sariling Ismael sa ating buhay. At yung pag-asa po ba natin ngayon, napofocus na lang tayo sa buhay natin ngayon. Mga bagay, kabalahan na nakalimutan natin matatapos din. Hingin po natin yung kaisipan ng pagbabago. Hingin natin yung pagkapuspos ng Holy Spirit
yung wisdom na galing sa Diyos, na maunawaan natin lahat yung ating purpose, yung plano niya sa ating buhay. Samahan niyo po ako sa panalangin. Bawat isa po ay manalangin. O dakilang Diyos, kami narito at patuloy na pinupuri ka, pinapasalamatan sa mensahe. Nawa, bigyan kami ng paalala, Panginoon, sa lahat ng katapatan, kadakilaan na binigay mo sa amin. Tumadalain kami, Panginoon, ng kaliwanagan sa isip, sa aming pananaw, na yung mga bagay, Panginoon, na kailangan namin ibinibigay mo, Panginoon. Bagamat hindi namin nakikita, bagamat iba ang anyo sa aming inaasahan. Huwag namin kalimutan, Panginoon, o aming Diyos, na ikay laging tapat at sasagot sa oras ng pangangailangan. Aming Ama, bigyan niyo kami ng hamon. Ma-encourage kami, Panginoon, na mag-focus sa mga bagay, Panginoon, na para sa iyo, para sa langit, para sa kadakilaan mo, ayon sa pinag-uutos mo. O God, sambahin ka namin lagi sa aming buhay at sundin namin, Panginoon, yung utos mo, God, na maging mamalakaya ng mga tao sa aming journey, Panginoon, sa aming paglalakbay patungo sa langit, sa aming final destination. Nawa, Panginoon, ay maakay namin lahat ng maakay namin, God. Tulungan niya kami, Panginoon, na maging focus, Panginoon, yung mga bagay na eternal, Panginoon, yung heavenly, Panginoon, at iwaksi yung mga bagay na temporary at secular. Aming Ama, yung praise namin na future namin ay makapiling ka sa langit. Na lahat ng mga bagay na to ay iiwan namin. Lahat ng mga bagay na nasa mundo ay masisira. Magbigay kasiyahan sa amin to. Magbigay pag-asa, Panginoon, na may mas mabuti pang darating sa buhay namin. Isang lugar kung saan naroon ka, na lahat ng bagay kasasiya, lahat ng mga bagay ay perfecto ayon sa iyong plano. Maraming salamat, O God, sa message na to. Tunay rin yung pangaming Panginoon na gabayan sa aming paglalakbay. Itoon lagi yung aming mata, ang aming damdamin, ang aming isip, ang aming puso sa bagay yung Panginoon ng utos mo, ang Biblia, Panginoon. Yan ang aming pillar of cloud and pillar of fire sa panahon namin. Matuto kami laging tumingin sa iyo at sa munod, Panginoon, sa kalooban mo. Maraming salamat, Ama. Tindalangin namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Una, ang akala ko, ang buhay ko hindi magbabago. Kahit ano pang gawin, ako'y bumabangon sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay suko na, si Jesus pinakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya sa
aking puso'y pagaling siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, tunay ka lang tapat, O Panginoon, sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung isipin ko lamang, sa kahapon ko siyang kulang. Sa aking mga kailangan, sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagaling siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya, sa langit pumunta. O kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya, sa langit pupunta. At kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagaling siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya, sa langit pumunta. Na kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Ngayon naman po, tayo ay dumako sa ating tithes and offering. Ang sabi po sa Philippians chapter 4, verses 19 to 20. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen.
Maaari po nating kontakin si Ate Joanne, si Ate Melba, si Ma'am Joy, tsaka si Ma'am Mikel, ang mga finance officers po ng BACC para ipaabot ang ating mga ikapo at handog. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Alam po namin, O Father God, na walang papantay sa katapatan, O Father God, at kabutihan mo. Ama, salamat po sa isa na namang taon ng pagpapala sa BACC at sa mga miyembro nito. At salamat to Father God dahil nananatili po kayo sa aming mga tabi, lalo na sa mga oras na ito. At lagi niyo pong binibigay ang mga pangailangan namin. Ama, thank you po sa buhay, O Father, na ibinigay niyo sa amin. Kaya naman po, we are so grateful to you. At kaya binabalik namin ang mga ikapo at mga handog na sa inyo lamang po nararapat. Ama, tanggapin niyo po ito. Gawin na din ang aming mga buhay na inaalay namin sa inyo at gamitin niyo po para sa ikalululuhati niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ama namin sa langit, patuloy kaming nananalangin ng pagtatagumpay sa kabila po ng pandemic na ito. Patuloy kaming nananalangin ng biyaya sa iyong mga anak. Lord, magkaroon nawa ng gamot na sa sakit na ito, Panginoon, upang kami ay makabalik na sa paghayo at patuloy naming maipangaral ang mabuting balita. Ama namin sa langit, sa mga kakilala namin na nagkaroon ng karamdamang COVID, pastor o mga kabanggagawa, dalangin po namin, tulungan mo sila na gumaling sa karamdaman. Maraming salamat at alam namin na hindi mo sila pababayaan. Lord, dalangin namin ang buong mundo na nakakaranas ng pandemic na ito. Lord, maging daan nawa ito upang maraming lumapit sa iyo, magpakababa, makilala sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ama, kami dito sa BACC, nagpapatuloy po kami maglilingkod at sasamba sa iyo sa kabila po ng pandemic na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. At ngayon mga kapatid, nawa po ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu ay sumaatin sa kabila po ng kalamidad na ito na nangyayari sa buong mundo. Ibigay po natin sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo at sa Holy Spirit ang kalulatian ngayon at magpakailanman. Amen. Dakilang ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang nagtinaon. Pag-ibig mong alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakilang ka, O Diyos.
Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God, and so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass, and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world, to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, Happy Mother's Day.
ating iglesia, patuloy nating nararanasan yung lumaragasang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Lumaragasang kabutihan, lumaragasang biyaya, financial man, sa relasyon. Kaya tunay, ang ating buhay ay puno at binabagyo. Pinula ng mga pagpapala. Amen. Kaya't ako'y magsasaya. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, kaya di ko bibitawan na lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, umaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sumasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y nagsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, kaya di ko bibitawan na lahat ng pangako niya. Malagas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung basta kinapupunta. May narilaga ang kanduran, limong silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking natanggap na. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung basta kinapupunta. Maraming laga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Lumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Lumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. God bless PACC. Maraming mga pagpapala pa. Happy anniversary!